Sabi ni Ageless Collectibles, I wonder why PRD considered that Philip be a nominee. It wasn't PRD. Okay? Let's leave it at that. Hindi po siya. Nakita niyo ba dun sa National Assembly na inendorso niya yon? Nandun sa isang sa convention ng ng PDP, lapit tapos nagsasabi si Philip Salvador, maraming salamat at pinaunlakan ninyo ako, tatakbo ko ng senador. Did you hear President Duterte say, yeah, sige, go yan. Believe me, ayaw lang niyang pahiyain ang PDP, pero yung totoo niyan, meron talaga nagpipilit. Pero ang gusto kong pag-usapan sana ngayong araw na ito, ang pagliliwanag natin doon sa sa issue ng parliamentary immunity. Okay? Kasi nakikita ko na ang tindi ng mga reaksyon pag sinasabi ko, ito yung batas sa parliamentary immunity. Thank you, Kapitan daw. Ang unang reaction ng mga tao, ay palitan yung batas na yan, ay tanggalin na natin ang Kongreso. Grabe kayo, napaka-extreme naman ninyo. Unang-una, may dahilan para sa parliamentary immunity. Dati kasi, siyempre, ang mga mambabatas, kailangan gumawa sila ng batas, di ba? At kadalasan, pag gumagawa sila ng batas, may nasasagasaan. May mga interes na kailangan protektahan ng ibang mga pribadong tao, di ba? At kadalasan noon, tinethreaten yung mga tinatakot yung mga mambabatas. Halimbawa, mag-inquiry in aid of legislation. Thank you, Ash. Inquiry in aid of legislation. Siyempre, mahihirap yung mga tanong. Magtatanong ka ng, ito ba, pagmamay-ari mo? Ikaw ba, nag-invest sa ganito? Kaibigan mo ba si congressman ganito? Nagpasa ba siya ng batas na ganito? Okay, so may nagagalit. Pagka ganun, kinukuyog ng kaso yung mambabatas. At kinukuyog sila ng kaso para matigil yung kanilang inquiry, para matigil din yung kanilang paggagawa ng batas, na magpapatuwid sa ilang mga ginagawa ng ating ng private sector. So it's not necessarily a bad thing. We need to protect people, lalo na yung mga mambabatas natin. Halimbawa, gagawa sila ng batas o mag-privilege speech sila, meron silang titirahin. No, bakit ito? Parang exempt sa batas. Thank you kay Love Calixta, time 6. Right. Bakit si industrialist, si super mega powerful industrialist, bakit ganito? Bakit ang dami niyang kaibigan? Bakit ang pag-execute ng batas, tila pabor na pabor sa kanya? So, yun. Sabi nung protektahan sila. Unfortunately, alam niyo kung sinong gusto kong protektahan? Yung mga totoong investigador, yung mga pulis natin, yung mga NBI, yung mga law enforcers natin. Kasi, paano sila mag-iimbestiga? Paano sila Sus Mariosep, si Kuya Aba, talagang pumunta pa dito para sabihin, takbok ng senador, sorry, di kita boboto. Sino ba nagtanong sa iyo, ha? Sino ba nagsabing, ako ba'y pumunta sa iyo at nagsabing iboto mo ko? Hindi pa nga ako nagde-decide. May nakikiusap pa lang sa akin na tumakbo ko, hindi pa nga ako oo. Pero sige, tuloy-tuloy mo pa rin yung mga ganyan. Baka tumakbo ko, hindi sa akin, oo. Uli, gusto kong makita yung mga law enforcers natin na kahit paano napoprotektahan. Nang sa gayon, pwede nilang imbestigahan yung mga rich and powerful. Yan. Yung mga kayang makiusap sa mga bossing. Yung mga mahilig makiusap sa mga yung nakakalaban ng mga law enforcers natin ay yung mga tunay na sindikato. Kasi ganun ang ginagawa ng mga criminal syndicates. Pag hinuhuli sila ng mga law enforcer, kukuyugin nila ng demanda. Ngayon, nagawa ng Kongreso, nabigyan nila sarili nila ng immunity, nang sa gayon, pwede silang magsalita. Malaya silang magsalita sa privilege speech, sa investigations in aid of legislation, and so on. Matagal na po ito. Actually, 1930s pa lang sa Philippines, sa 1935 Constitution na ilagay na po yan. At ang batas na pagpoprotekta sa mga kongresista o senador against threats or again pag sila itinatakot o hinaharang para pumunta sa legislature para bumoto o magsalita, nasa revised penal code po yan. Ang revised penal code ipinasa noong 1930. Kasi ang unang reaction ng mga tao, yan kasi constitution yung Cory Constitution kasi kasalanan nila yan. Yung Makabayan Block kasi gawa nila yan, excuse me, matagal na po. Yung parliamentary immunity na yan. Kahit dun sa sa Europa may ganyan. Sa saligang batas ng US may ganyan. Bakit ko binabasag yung mga argumento ninyo? Nang sa gayon, pwede natin puntiryahin yung totoong problema. Huwag po tayong knee-jerk reaction, kasing constitution. Basahin nyo muna. Tignan ninyo kung saan nanggaling.
Matagal na po yung doktrina na yan at mayroon naman po talagang dahilan for that. Ano yung problema? Dati, hindi naman nag-aabuso ang ating mga mambabatas. Pero ngayon, grabe, parang tuwang-tuwa pa sila, 'di ba? Natatawa pa sila pag meron silang na-o-oppress. Tuwang-tuwa pa sila, ano, pagtatanong pa, "Bagong kulit ka ba?" Correction. In a section harassment kaya 'yun. 'Di ba? Nakakala ni congressman, uy, ganda-ganda natin yun eh. In an ordinary employer-employee relationship, teacher-student relationship, or any relationship where there is an imbalance, that would be sexual harassment. Ano ba? Wala ba silang limits? Yung mga kongresista, nakita ko kasi, why are you asking this? Ano yan? In aid of legislation ba yung mga ganyang salita na yan? Is that even reasonable? Ganda natin ngayon. Palibasa, hindi pa natin nare-recognize yung mga ganyan mga breach na ganyan, overstepping bounds na ganyan. Hindi natin nare-recognize, hindi pa tayo sanay. Pero bawal yun, ha? Yun nga lang, may parliamentary immunity. But, ang problema, hindi yung batas matagal na yung batas. May doktrina nga yan, and almost universally may ganyan. May ganyan sa US Constitution, may ganyan yung mga nasa Europa. Ano yung difference? Bakit sa US, somehow, it doesn't work all the time, no? Somehow it works. Sa Europe, lalong-lalo na. Alam niyo kung bakit? Because there is such a thing as political pressure. Ano yung political pressure? Yung threat na hindi na sila iboboto ng electorate. Yung mga tipong galit na galit, yung mga botante, sino ba itong mga to? Ba't ang kapal ng mukha ng mga ganito? It translates into a loss of votes. That's what we call political pressure. O yung malakas na panawagan na sino ba to, tanggalin nyo nga yan sa kanyang chairmanship, tanggalin nyo nga yan sa ganyan. Pag malakas ang boses ng mga tao, nagka-create ng pressure yan. And so, in a place where may hiya ang mga legislators natin, it works. Pero ngayon, nowadays, hindi na tinutubuan ng hiya ang ilan sa ating mga mambabatas. Hindi na po sila tinatalaban ng ganong klaseng political pressure. Now, examinin natin kung bakit tila ngayon, nowadays, parang ang lala. Compared pa sa dati, partida yan dati, Korte Suprema pa nagpaalala sa Senado. Hindi nyo pwedeng basta-basta ipakulong si Lincoln kung mag-i-impose kayo ng contempt, kailangan may due process. O di napagsabihan pa sila, di ba? Pero ngayon, kahit may kahit wala man lang bahid ng due process, maya't maya, contempt, i-detain yan. Tapos gusto pa nila dun sa mga pinakamadutuming mga kulungan para lalong mapahirapan yung resource person, para lalong ma-oppress, para may takot. Sasabihin, baka dyan sa mga kulungan na yan, delikado dyan. Dumi-dumi dyan, yung mga galis-galis. Totoo yan, maraming skin diseases sa area na yan, sa mga lugar na yan. So, sa ibang mga lugar, sa ibang mga jurisdictions, ang parliamentary immunity hindi nagagamit para mang-abuso ng resource persons. Instead, may konting control yung mga kongresista o senador o mga mambabata sa ibang bansa kasi may hiya sila. At nararamdaman nila yung political pressure. Kasi nga, pag nagagalit yung mga taong bayan sa kanila, it turns into lack of votes. Hindi na sila iboboto. Hindi na sila susuportahan. Pag naaalala yan sa susunod na eleksyon, tanggal na sila. Tayo, maikli ang memories natin. Hindi natin parating naaalala yung mga kasalanan nitong mga mambabata sa atin. Ito, sabi ni Filipino Leaks, kung abante, taunting Mayor Alice with xenophobia and hopia. O, di ba? That's racism. My gosh. Sabi ni Chicken Adobo, very garapal this time. Binastos nila si Attorney Roque, tinawanan pa nila, sabi ni Mel. Tignan nyo homophobia, violation ng Safe Spaces Act, xenophobia, which is out and out racism, sexual harassment, okay? Yung mga violation ng due process, libel, these things, these congressmen should have felt the brunt of the law were it not for their parliamentary immunity. So ano ang gagawin natin para ma-pressure itong mga to? Balahuraan na. So tama actually, ang ginagawa natin kapag yung mga tipong may mga binabastos ang ating Vice President, halimbawa, o di sila, labasan na ng Patek dyan, labasan na ng Rolex, ng mga pinagyayabang ninyong mga sasakyan na nag-i-exceed naman yung value sa inyong pwedeng na kinita bilang mga kongresista. Hirap talagang i-explain, no? Kaya lang, walang People's Tribunal para dyan.
Dapat siguro may ganun. Ma'am Spirit, sabi niya, Paduano and Abante, that is America only. Same crops, politicians, America and the Philippines. Sabi ni Ma'am Spirit, Abante and Dan Fernandez are flirting with Alice Go. It's sexual harassment actually because they're in a position where they hold her freedom in the palm of her hand and nagaganyan sila. It's crazy. Sabi ni CZ, di na kasi takot mga yan kasi pati Comelec hawak nila. Rose Danke, ang bastos at walang respeto ni Paduano. Grabe nakakasuka sila sa Congress, talagang tinapik sila. Sabi ni Roer, tama ba yan? What can you say po about the way they executed De Lima before? Darling, hindi in-execute si De Lima, mahiya ka naman sa paggamit mo ng salita. But I refused to join dun sa mga ginawa ng mga kongresista sa kanya, yung mga Jonel na yan. At the time in Congress. Kasi that is not the place for it. Pwede siguro, pag private citizens, iba yon. Pero kongresista, tapos pag-uusapan niya ng ganyan, tapos nag-e-elicit ka ng bastos ng mga salita galing sa mga lalaking di umano'y mga partners niya, mga bed partners niya, I think that was also not acceptable. Hindi ako naniniwala na dapat ginawa yan kay Laila de Lima, and I did say that. And I did not join in the hooting that followed that one. Hindi ko gusto yan. Hindi ko gusto si Laila de Lima, ha? Di talaga ako pro de Lima. Kahit kailan. I found that as DOJ, she had many, not only mistakes, but there were also some very lazy press conferences. That there was also an outright pambabastos sa Korte Suprema. Pero hindi ako naniniwala dun sa mga ganyan. Okay? Tapos, meron pang mga mga trolls dito na magsasabi pa na, ang daldal mo, girl. Bakit ka nandito? Hindi ka na ba hindi ka ba na-uncomfortable sa sarili mo? Nood ka naman ng nood, tapos magrereklamo kang madalda. Darling, live ito, talagang nagsasalita ako. Talagang nagsasalita ang tao kapag live. Bakit ka pumupunta sa isang live tapos magrereklamo ka sa salita o sa daldal? Anong tawag sa'yo? Kaises at silang mga mambabatas, alam nila itsura ng mga kulungan pero walang ginagawa. Totoo yan. Jones says, weaponizing the power of contempt when it is actually a weapon. Ayokong hayaan yung mga bobo. Kailangan maturuan sila. Kailangan kahit paano, they are faced with their, with the effects of what they say. Hindi yung pwedeng pupunta ka lang dito, mang-iinsulto ka, and you will get away with it. It is time for learning. This is a learning and teaching moment. Sabi ni Ray Pastoriza, ang kakapal ng mukha, ang lalalim ng bulsa. Alex Manalo says, tsaka pag alam nilang mahirap ka, di ka nila iboboto, ang ending, sila din po ang iboboto. Ay, yan. May punto ka dyan, Alex. Tama ka dyan. Sige, balikan natin. Tila may kasalanan din po kasi tayo. Kailangan natin ng voter education. Sa totoo lang. Isa yan sa ginagawa ng maisog. Kaya nga po, naglalalabas ang mga mga maisog at pinag-uusapan natin itong mga contemporary issues. Itong mga issues na sa ngayon. Thank you kay Free Fire Chris times 8. Grabe si PHP. Kailangan pag-usapan natin. Halimbawa, may mga mayroong mga parating mahilig pumunta, humingi sa ating mga kongresista. Thank you kay Ma'am Spirit times 9, kay VH2 times 98. Okay? Hihingi tayo. Nasanay tayo. Pupunta tayo, hingi tayo ng tulong. Hingi tayo ng tulong kanino? Sa mga opisyales natin. Alam naman natin ang mga opisyal, magkano lang ang kanilang mga sweldo. So para ma-accommodate yung mga ganyan kasi alam niyo yung iba manghihingi, pag hindi mo mapagbigyan, mumurahin ka. Oy, nakakatikim ako ng ganyan dati. Wala naman ako kasing ibibigay. Minsan, hindi po ito naiintindihan. Ang tingin ng mga botante, nilagay ka namin, niluklok ka namin sa pwesto, tulungan mo kami at ang idea nila ng tulong ay bibigyan sila direkta ng tulong. So nasanay na rin tayo. Nagbibigay tayo pambinyag, panlibing, pangkasal, pang sports fest. Diba? Pero dahil sa mga humihingi ng ganyan, minsan yung mga yung mga opisyalis natin, ang baba tuloy ng tingin dun sa mga mahihirap. Itong pera, boto mo ko. Makikinabang naman kayo mamaya. So nagiging transactional. At dahil sila po yung nakaupo sa pwesto at ang daming nagbibigay pugay sa kanila, believe me, I know what that's like. Talagang lumalaki ulo nila after a while, naniniwala na sila na special talaga sila. Sabihin nila, binoto kami ng taong bayan, may mandato kami. Sure, pero hindi kayo naging demigods. Roger says, Roger ba yan o lower? Do you believe po na innocent si Attorney Roque Pastor, Kibuloy at Alice Go? I believe that I am not the judge of that and neither are you. The Constitution guarantees that they are presumed innocent until the court decrees otherwise. And therefore, they're entitled to every single right pertinent to that presumption of innocence.
The Senate and the Congress, these are not courts. The House of Representatives is not a court. Their congressmen are not judges. When they ask questions, they are there to elicit information, not to elicit evidence of guilt. They are not there. They're not supposed to be using these for as an arena for political vendetta. And sure, yes, it happened. It would happen in any administration, but it has not happened to this degree, to this kind of intensity, to this kind of frequency before. And in fact, nung nangyayari sa dating administrasyon, kadalasan, tingnan mo yun sa Senado, binalanse lang nila itong Kongreso, bastos din. Pagdating sa Senado, bastos din. And it didn't seem to matter, pro-admin ka, anti-admin ka, binabalahura ka sa Kongreso at Senado. At least dun sa last administration, may equal opportunity. Sa administrasyon na ito, tingnan mo ang Senado at Kongreso, isa lang ang hinahabol nila. Do you believe these people have no vendetta? Do you believe that these things are even fair? Do you believe that they even have a mandate to do that? Because if you do, then I'm afraid that you are believing in things that do not exist. Those are not in the Constitution. They have gone beyond that. They have gone even beyond sanity. So yung mga tanong mo na ganyan, I appreciate that you're trying to be fair with your question. I appreciate that you're trying to tiptoe around us. But we see where you're going. Huwag mo namang isipin na tinagal-tagal kong litigator, hindi ko nakikita yung pakay sa likod ng mga katanungan mo. Kaya kami galit. Nakikita namin. And dito, sa Luminous, sinasabi din namin na learning moment ito. Kahit dun sa mga taong ayaw natin, i-apply natin ang due process. So, kung ngayon ka lang nagpunta dito, then I'm afraid you're already judging us nang hindi mo pa naririnig yung ibang mga live namin. Sabi ni 7 Pulgada, si Abante, pang insulto niya sinabi sa kulungan ng babae si Attorney Harry Ilagay. Yes! So, dapat magnilay-nilay din tayo. Yung ginawa kay Laila de Lima sa Kongreso, hindi rin acceptable yan. So, nakikita na natin, kapag hindi natin kakampi ang ginagawa ng gano'n, natatawa tayo. We have to strive to be fair, to be far more mature as the electorate and demand an equal process for all. Not just for the Vice President. Right? Not just for the people we think are innocent. But that we should always presume innocence. Di tayo yung judge. But we can give our opinions anyway. Maui Kurimao says, watching from Doha, Qatar, dapat yung props kapag talaga sumobrang yabang. Ginger Chan says, we need the body, kailangan maputol ng kahibangan ni Tambig. Grabe na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Wala na silang sinisino, ibang klase ang dating. I think sobra na. I agree, sobra na, garapala na talaga. Ang pinakamasakit na makita talaga ay yung paggamit ng pera ng taong bayan para sa mga ganitong klaseng kahibangan nga. Yung ayuda na yan, sinong nagsasabi na tama yan? Sila lang. Akala nila pag tinawag nilang ayuda, panalo na sila. Hindi rin. Kasi ang ayuda, walang roads, walang bridges, walang developmental projects. Walang Maharlika Fund yan. Diba? Wala tayong pagkukuhaan ng pera for projects. Other than this ayuda thing, wala tayong mapapagkuhaan ng pera para sa infrastructure na kailangan natin, para sa mga daycare centers ng mga barangay, para sa mga health centers. Wala lahat yan. Pinamimigay nila na ayuda. And I think, yan talaga yung pambabalahura sa ating ordinaryong mamamayan. Na harap-harapan, kukunin ang pera natin para ipamigay nila in aid of their re-election. Nagkukunwarian pang pinamimigay nila sa ordinaryong mamamayan bilang tulong. Tulong for what? Wala nga pandemya, nag-aayuda sila. Sabi ni Alan, hirap kasi nagtatago sila sa likod ng immunity, kaya malakas loob, mga bobo. I get that. Oo, nakikita natin yan. And there is, kumbaga, ang solusyon ay political. Ang solusyon, wag silang iboto. Ang solusyon, ayusin natin yung electoral system nang sa gayon, hindi tayo harap-harapang dinadaya. Kasi sa totoo lang, ang pamimigay ng ayuda, daya yan. Parang vote buying yan. Pero ang only acceptable na paraan ng vote buying ay yung gawin nila ng tama yung kanilang trabaho. Magbigay ng serbisyo, thank you Ma'am Dalia, magbigay ng tamang infrastruktura. Alan Wahalan lived in Austria for a long time, was surprised that their politicians, if found guilty or even just have allegations of corruption, are easily embarrassed and they resign. May hiya pa, tayo wala. Can we not introduce a new topic first? Kasi talaga sa totoo lang guys, nakaka-distract. So ano ba talaga? Gusto ninyong ituloy natin yung discussion na ito? Kasi kung gusto ninyong pag-usapan natin yung gold, sa totoo lang, matagal na akong gumawa ng article about that. Yung pinablish na po doon sa magazine ng Manila Bulletin years ago. Si Chris at ang editor ko.
So yes, we can talk about that, but we will have to stop talking about parliamentary immunity. And the reason I'm talking about it is may darating na eleksyon. At importante itong pag-usapan ng paulit-ulit nga. Pero kung kayo easily distractible, nakikita na natin kung bakit kayang-kaya ng mga kongresista na pakalimot sa atin kung bakit hindi na dapat sila binoboto. All they have to do is bring up a new conflict, a new issue, a new something, and it gets bumped off our minds. Ito, pinag-aaralan natin. Why is the system failing us? Because these people are just really awful people. Ma'am Candy says, I'm not paying my PhilHealth. I rather save money rather than being a member of PhilHealth. Ma'am, sa totoo lang, that's not helping. Gusto ko rin sana na hindi ganun. Pero ang totoo niyan, hindi lang it relies on the contributions of all our members. Kinuwenta na po yan. So if there comes a time na kakailanganin ninyo o ng inyong mga dependents yung PhilHealth na yan, sisingilin nila lahat ng lahat ng utang niyo noon with interest pa. Sabi ni Jake Joaquin, bakit po kasi hindi yung pera nilang gamitin sa pangangampanya sa eleksyon? Because some people are richer than others. Sabi ni Edward, and here comes Barber saying he's not an abusive person. He's chairman of the Quadcom. The demeanor of the members is reflective of Barber's character. I agree. And I would like to point out another thing. Itong mga trolls na ito, kapag nag-agree ka, halimbawa, like me, I don't agree with the sexual harassment of Laila de Lima. On the other hand, it doesn't mean that I agree with her politics, nor do I agree with what she did as DOJ Secretary or even as Human Rights Commissioner. Pero ngayon, ayaw ng mga trolls na napalusutin yan. Bakit nagbago ka? Bakit nagbago ka ng opinion? Syungak. Iba. Panoorin mo yung mga back episodes ng Karambola. Hindi ko ininda kahit yung mga co-host ko noon. Tumigil ka dyan. Ang problema sa inyo, you don't want to give a quarter. Wala ka tapos kami yung sasabihin ninyong bias. Bias kami for Duterte. Samantalang kayo, nag-agree na nga kami sa inyo, ayaw nyo pa rin tanggapin. You know why? Because you are so high and mighty and arrogant and you think you have a monopoly on virtue. Get off your high horse. If you want to help the country, then it is time for you to stop condescending on your fellow Filipinos. Kaloka kayo. Attorney, ba't ngayon galing ng mga hindi abogado sa Kongreso? What do you mean galing? 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 What? Mas magaling sila sa mga abogado? How? Or are you being sarcastic? We have been complaining about what they do against resource persons, but what solution do we have? What should be done to stop the abuse in parliamentary immunity and contempt power? Bakit? Ginagawa na nga natin. Anong gusto nyo? Tumahimik tayo? Tigilan natin sila because you think it's not having any effect? The internet is forever. Okay? So, what you think kasi that speaking is not action. It may not have an immediate effect, but you have to keep chopping away at it. Alam niyo yung tulo ng tubig? 'Di ba? Ang sabi nila, nakaka-erode yan. Pero it is one drop at a time. Ang problema sa marami sa atin, you want instant solutions. But you have to understand that you must put in the work first. And part of that work is standing up against this kind of behavior. And also learning our lessons. We must be able to stand up every time this happens. Hindi lang yung kapag gusto natin. Hindi lang yung kapag yung kaaway natin, pagkaaway natin, natatawa tayo. Pero pagkakampi natin, saka tayo nanggagalaiti. Di pwede. Every time we see an injustice, we have to call it out. And we start pressuring, political pressure. Talk about it. And talking about it means that hanggang dapat sa eleksyon, pag-uusapan natin yan. Nang sa gayon, kahit paano, may tapan na bala tayo dun sa kanilang mga kandidatura. Alam nyo, yung iba sa kanila nagiging super sensitive pag malapit na ang eleksyon, pag malapit na ang halalan. Kaliwat kanan, nangangatog sila. Meron nga akong isang kilala, senador yan. Meron lang sinabi na hindi ka nais-nais ang isang account na less than 3,000 followers, iyak-iyak na siya. Gusto niyang patahimikin. Kahit paano naaapektuhan natin sila. Ang problema rin kasi is everybody loses hope right away. Wala naman nangyayari kasi nangyayari pa rin ito, ganito pa rin ang ganito, ganito ng ganito. Did you think that things will happen in the blink of an eye? Ano yun, magic? Sometimes we get things in a hurry. Sometimes nakukuha natin in a few days. Pero huwag niyong iisipin na ganyan lahat. Bukod pa dyan, akala ninyo EDSA was just 4 days in February? No! It was the 18 years before that we put in the work going against Marcos Sr. Bumilis na lang towards the following days and the catalyst in 1983. Yung assassination. Sabi ni Ma'am Spirit, these congressmen are rattled when retired generals issue statement during Doc Badoy and Celis's release. Sabi ni Aurelio, nakasuhan na po ba sa ombudsman itong si Zaldico? Meron po siya mga pending cases, sir. Meron po. Based po sa privilege speech ni Senator Joel Villanueva. Hindi ko alam kung base sa privilege speech, pero meron po.
Cyclops says, is it possible to find a mambabatas na maging devil's advocate? Yung tipong taga-away lang siya ng mga mambabatas na mali ang ginagawa. Oh, you mean akong Marcoleta? Loko lang. But, that's actually the kind of service that we see from Kong Marcoleta. Beng Beng says, pangalan lang yung ang ayuda sa harap lang po ng kamera ang ayuda pagkatapos wala na po. I hear you. Ma'am Patty says, yung natuklas sa mga kumpiskadong smuggled na bigas ipinamigay na lang ni BBM sa mga taga-residents ng Sibugay, Zamboanga kasama ng iba pang ayuda. Sigurado kayo ma'am, hindi yan sisid. Alex Manalo says, ang hirap din po kasi sila kalabanin. Ako na gusto ko tumakbo pero mahirap lang ako magiging Lucian's candidate kahit wala naman akong balak mangurakot. I hear you. Totoo yan. Nangyayari yan. Grabe, sabi ni Ma'am Lisa Talentino, garapalan na talaga ang Ayuda Nation. Nagpapasahod tayo ng 200 to 300K a month. Tapos ang trabaho, namimigay lang ng ayuda. Claro M. Lero says, si Daddy Tambi nagpamudmud na naman ng salapi sa Batangas. The louder the claps, applause naman. Alam niya yung ibig sabihin ng claps? The louder the applause, the bigger the ayuda. Ordinary day pa yan. Ano pa kaya sa meeting de avance? Sigurado, Andy fans. Ma'am Indira says, what are they doing now ay pinapahid nila ang mga ginagawa nila kay VP and allies. Very narc. Tawag doon projection, mga bullies. Ada Capistrano says, itong mga congressman walang dignidad ang mga laki ng loob. Dapat sa mga district nila meron kalaban sa kanila na totoong may malasakit kasi ang mga voters nila ay people within their district lang naman kaya malakas loob nila. So, kaya nga 'di ba? National theoretically si National ang profile ni Speaker of the House pero ang bumoto sa kanya isang distrito lang. Jurica says, Dilima, Napoles, Kerwin, absuelto. How about Guo and others na about Gop and others na absuelto sobra-sobra na ang pahiya sa kanila. Chester Kayanan says, good evening, we love you, support you. Dapat maging matalino po mga botante sa darating na halalan. Piliin ang totoong nagsiservisyo sa bayan, hindi nagpapayaman lang. Ano yung pinantatabla ng mga kongresista natin sa electoral education, sa voters education? Alam niyo kung ano? Ayuda. Vote buying. Mag-i-explain tayo ng mga ma'am, mga sir, kung sino yung ilagay natin sa pwesto, kung yan ay namimigay ng pera, ibig sabihin, wala na silang ipsiservisyo sa inyo. Kasi binayaran na kayo eh. Alisa says, isa ako sa may gustong buwagin ang Kongreso, pero alam na malabong mangyari yan. Kaya para sa akin, boycott ang paraan ko. Wala akong iboboto na kahit ba sinong congressman at congresswoman sa distrito ko. Kung lahat ganyan ang gagawin, may mananalo man, maramdaman nilang bumaba ang boto nila. Ma'am? Wala silang pakialam kung bumaba ang boto nila. Ang importante lang sa kanila manalo. Huwag niyong i-boycott kasi yan ay isang paraan para manakaw nila yung boto. The worst thing you can do is boycott. Iboto niyo na lang yung mga sigurado kayong hindi mananalo. Buti pa yon, hindi masasayang yung boto ninyo. That way, yan mas paraan na makikita nila talaga na bumaba yung kanilang boto. Pero pag i-boycott nila, nanakawin lang nila yan. Sinasabi ko sa inyo, sayang lang po. Sabi ni Bim Torion, sa lahat ng mga nangyayari na violations na nagawa ng mga mambabatas natin, whether in Congress and the Senate, then who's going to oversee them panagutin sila? I think you misunderstand. Mambabatas ito. In order to find an overseer for them, and then later on, you might need an overseer for the overseer and an overseer for the overseer of the overseer. Right? I think it's ridiculous yung mga overseer na ganyan. Tayo yun. Tayo yung overseer. Political pressure po. We have to do it better. Pero ang sinasabi ninyo, sige, let's say, talagang nga tayo ng overseer, sinong gagawa ng batas? Hindi ba sila din? What makes you think they won't put in a large loophole there so that they can still keep doing what they want to keep doing? Yun, sabi ni JC Boy, taxpayers' money being given as if it's their own money, ayuda is supposed to be given sa tinamaan. Wilmark says, preschool mentality lang, kahit alam nila may mali na, deadma pa rin, kasi di tayo bati, basta Duterte lang ang masama sa kanila. Yes. Bottom line, guilt is proven, innocence is presumed, sabi ni Motor Rambler. We need to be more informed on who we will be electing this coming elections, not elect the ones who are abusive and disregard the law. Dapat, ang kukunin natin, i-save ninyo yung mga, i-screen cap ninyo yung mga videos ng kanilang mga relo, yung kanilang mga bag, yung kanilang mga with the caption na, saan ba nanggaling yung perang pambili nyo dyan? Pwede naman kami magtanong, di ba? Denmark Pialago, gusto nila gawin kay Sara ang nangyayari sa KOJC. Ginipit ang mga members hanggang sumurrender si Pastol. Ang mangyayari bukas sa mga tao ni VP hearing, posible i-contempt nila tapos si Sara naman maaawa at magre-resign. Bakit niyo sinasuggest ang resignation ni VP Inday?
I think it's wrong on all matters. Number one, hindi niya dapat sinusuko yung mandato na binigay natin. Parang pambabaliwala ng ating mandato na binigay natin. Never suggest that. Why would you want to do that? Hindi ko naiintindihan yung part na yan. Do you think that anybody can force VP Inday to do something that she doesn't want to? Hindi nga nila na-force mag-testify. Hindi ako galit, ha? Ganyan lang talaga ako when I'm arguing. Raymond says, sa tingin ko po may problema ay yung speaker ng House. Nakikita niya na may mali, parang okay lang sa kanya na konsintihan lahat kung numbers game para matpatalsik ang isang speaker. May karapatan ba ang taong bayan ang magpatalsik para matuwid itong pagkakamali na ito? Wala. Sabi ni Miguel, ang umaatake po kay VP Sara ay mga party list congressmen na walang mga distrito. So what kung walang distrito? May boto pa rin yan. It's not about the party list. It's about the fact that they're in a deal with the devil. Ayaw ni speaker na magmukhang siya yung tumitira kay VP Inday kasi hindi niya kaya yung mga pambabalahura naman DDS online gagamit siya ng mga thank you kay Ma'am Spirit times 8. Gagamit siya ngayon ng mga makabayan para yung makabayan ang bibirahin. Pero siya naman pala yung nagmamakinate behind it. Bakit niyo ba I keep saying, it's not the party list system that's the problem. The problem is the congressmen and women who keep making these these nonsense laws. These laws to keep themselves in power. Sabi ni Vice, sana Atty. Briggs magkaroon tayo ng listahan bago magbotohan kung sino mga bayarang congressman ni Big Tambi para doon tayo sa kalaban nila boboto at suportahan natin. Sa ngayon, iilan lang naman talaga ang nanilbihan ng mga kongresista. Kung Ungab, kung Alvarez, kung Kulong, sino pa, kung Marcoleta. So, yung mga yan, huwag nating kakalimutan yung mga yan. Sabi ni Ma'am Nerissa, duwag pala si Romualdez. Imagine ginagawang puppet nila Franz Castro at Kimbo. Sabi ni Pastor ba po yan? Si FPRD ay gustong sundan at gawing halimbawa ng isang kandidato sa Taiwan about sa war on drugs niya. Pagdating sa atin, inuusig pa. Hay, naman talaga. Oo, dami pang invento. Ron Moses. Ang advantage po kasi ng mga kongresista, lumalapit sila sa tao at may kasamang ayuda. Yung mga tulad po ninyo na nag-educate na maging wise ang voter ay nasa social media lang at di nila nakikita. Nagmamaisog po ako. Hindi po ako sa social media lang. Ma'am Soraya says, napansin ko po sobrang talagang HOR ngayon. Grabe ang admin na ito. Kunsinti ata si BBM na Romualdez tolerated ang chaos sa House. Naawa ko sa bansa natin, paurong po. Kami solid VP Sara. Iceberg says, milyonaryo na sana ang 120 million Filipino population. Araw-araw kung nagpamigay na lang ng tag 1 million a day times 365 days. Galing dun sa 1.4 billion per day na 365 days. Ginasto sa 5,500 flood control projects na non-existing. Mas mabuti pa siguro iboto yung mga independent candidates kaysa mga inendorso ni BBM. Yung PDP hindi niya boboto. Yung mga i-endorso ni Presidente Duterte hindi niya boboto. Ano naman ganyan? Gracia says, yung isang presidente somewhere in Latin America from number 1 crime capital ngayon, one of the safest sa region nila. Nainggit ako bigla kasi tayo noon yun. Ageless collectible pics says, kung may karapatan tayong magluklok ng mga politiko, dapat may karapatan din ng taong bayan magtanggal ng mga gagong budol na politiko. I agree! Gusto ko may recall elections para sa mga senador at mga kongresista. At hindi dapat ganun kalaki ang porsyento ng pagtanggal sa kanila. Sabi ni Cholats, ano po magagawa ni Philip Salvador sa lineup ng PDP? Malay ko. If I told you what I knew, nako. Barya sa umaga, PDP Sen. Trixie Topacio, Roque, Rodriguez, Marcoleta, Chongka, Eric, siguradong matindi ang balitaktakan sa Senado dahil matitika sa argumentong mga ito. Salamat po. Ria says, what's happening right now should serve as a lesson to us all. Let's do our homework thoroughly before voting, check their lifestyles and trends, and let's vote strategically. Not only that, we have to demand that our public school system must be teaching our kids well. I'm not talking about adding subjects. Hindi yan eh. We need to teach them that there are things, how to think, not just facts. We need to teach them, logic. We need to teach them how to gain information and how to search for information. These things are even far more important than teaching them facts. There's only so much that they can take, but should they encounter a problem, they should know how to solve those problems. Sabi ni Mel, may nagpapakalat daw na nasa beach daw si VP Sara habang nag-iintay ang mga mambabatas. Maniwala naman po tayo, sinabi na niya na hindi sila pupunta. Ano bang part ng sinabi niya na nag-submit na po kami, hindi kami pupunta, tapos mag-iintay yung mga mambabatas? Ano yun, pa-victim? Kakaloka. Kailangan pang magdrama na, we waited for you and you wasted our time.
Diyos ko, ang aksaya talaga sa oras, yung pinatatawag pa nila, eh wala namang kwenta yung mga katanungan nila. At ang gusto nila ay gisahin lang si VP Inday. Yun ang aksaya sa oras. Di ba? Aksaya sa oras, yung babalahurain nyo, yung Vice President na nakakuha ng pinakamalaking mandato sa kasaysayan ng Pilipinas, tapos gaganyan-ganyanin lang nila, babastos-bastusin lang nila, magpapaulit-ulit sila ng katanungan. Ano, gagawin nila sa kanya, yung ginawa nila kay Alice Guo, yung mga tipong, o yung kay Cassandra, kay Cassandra Guo na, oy, ganda naman ng hair mo. Bagay sa'yo. Ew, creepy! Ah, sabi ni Ageless Collectibles, I wonder why PRD considered that Philip be a nominee. It wasn't PRD. Okay? Let's leave it at that. Hindi po siya. Nakita niyo ba dun sa National Assembly na inendorso niya yon? Nandun sa isang sa convention ng ng PDP, lapit ng lapit, tapos nagsasabi si Philip Salvador, maraming salamat at pinaunlakan ninyo ako, tatakbo ko ng senador. Did you hear President Duterte say, yeah, sige, go yan. Believe me. Ayaw lang niyang pahiyain ang PDP, pero yung totoo niyan, meron talaga nagpipilit.